Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Maraming mga tao ang naniniwala sa mga astrological predictions o mga hula base sa movements and positions of celestial bodies katulad ng planeta, bituin at mga buwan. Karamihan ng mga astrologers these days ay matatagpuan sa social media. Mga sikat, may libu-libong followers at mayroong magandang reputasyon. Ngunit gaano ba talaga katotoo ang mga hulang ganito? Masasabi ba nito kung totoong tugma para sa atin ang isang tao? Kalimitang sinasabi ng mga astrologers, take what resonates and leave the rest. Ibig sabihin, maaaring makatulong, maaaring hindi. Maaaring para sa'yo, maaaring para sa ibang tao. Ang kasong aking ibabahagi sa video na ito ay isang malinaw na halimbawa na walang makapagsasabi ng kinabukasan. Isang kaso na kahit isa mismong astrologer ay hindi nahulaan ang panganib na dala ng kinabukasan. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Kazakhstan, often abbreviated as KZ. Ang bansang ito ay matatagpuan sa Central Asia, isang republika na kilala for its nomadic history, magagandang landscape at fusion ng moderno at tradisyonal na mga arkitektura. Ang Kazakhstan ang pinakamalaking landlocked country sa buong mundo o bansa na napapalibutan ng kalupaan, walang coastline o mga seaport. Sa bansang ito ay pinanganak at lumaki ang napakagandang astrologer na si Saltanat Nukinova. Si Saltanat ay pinanganak noong May 15, 1992 sa syudad ng Pavlodar. Siya ang bunso sa dalawang magkapatid. Ang mga magulang ni Saltanat ay sina Amangeldi Nukinov na isang businessman at ang kanyang ina naman ay si Jumagul na isang economist. Ang kanyang nag-iisang kapatid at kuya naman ay si Aitbek Nukinova. Dahil dalawa lamang silang magkapatid, palaging nakaalalay ang kuya niya sa kanya. Hindi man masyadong mayaman, lumaki si Saltanat na parang isang prinsesa. Mahal na mahal siya ng kanyang kuya at palagi itong naroroon para sa kanya. Bata pa lamang si Saltanat ay nahilig na ito sa astrology. Pinag-aralan nitong maigi ang profile at literature. Nauna niyang naging kliyente ang kanyang mga kaklase at mga kalaro. Siya ang naging takbuhan ng mga ito sa tuwing gusto nilang magpabasa ng horoscope o magpagawa ng mga natal charts. Ayon sa mga kaibigan ni Saltanat, malimit ay nangyayari ang mga predictions nito kaya't marami ang lumalapit sa kanya upang magpabasa ng kanilang kapalaran. Nang tumuntong sa tamang edad, nagdesisyon si Saltanat na maging seryoso na sa pagbasa ng kapalaran at gawin itong permanenteng karera. Hindi naman nagtagal, nakilala si Saltanat sa larangan ng astrology. Ginamit niya ang social media upang ipromote ang kanyang astrological services primarily on Instagram. Nag-o-offer ito ng personal and online consultation. Nagbibigay din siya ng mga short-term and long-term predictions upang gabayan ang kanyang mga kliyente sa kanilang spiritual and personal development. Nagbibigay din ito ng love, compatibility at relationship advice. Karamihan sa mga kliyente ni Saltanat ay mga babae na kailangan ng guidance sa pag-ibig at overall sa buhay. Naging matagumpay ang dalaga sa karerang kanyang napili at kumita ng sapat na pera upang mamuhay ng marangya. Kumikita ito ng halos $7,000 or almost 400,000 pesos isang buwan sa pagiging isang astrologer. Palaging puno ang kanyang consultation schedule at fully booked ng ilang buwan in advance. Ito ang pangarap na buhay ni Saltanat and maybe ng karamihan sa atin. Ang kumita habang nag-i-enjoy gawin ang kanilang hobby. Tagsibol ng taong 2022, nakilala ni Saltanat ang 44 years old na lalaking si Kwandek Bishimbayev. Dahil sa pagpupursige ni Kwandek ay napaibig nito ang magandang astrologer.
Ngunit sa kasamaang palad, hindi na-predict ni Sultanat ang mga susunod na pangyayari sa kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy, atin munang kilalanin ang lalaking pinakasalan ni Sultanat. Si Quandic Bishimbayev ay ipinanganak noong April 11, 1980 sa Kyzylourda, Kazakhstan. Siya ang panganay sa dalawang magkapatid at nagmula sa isang influential na pamilya sa Kazakhstan. Ang kanyang mga magulang ay sina Almira Bishimbayev na isang entrepreneur. Nagmamayari ito ng napakaraming businesses, ngunit taong 2024 ipinagbili niya ang ilan sa mga businesses na ito at inilipat sa ilang mga kamag-anak nang masangkot siya sa isang iskandalo. Ang ama naman niya ay si Valikan Bishimbayev na siyang Deputy Chairman of the Majlis of the Parliament of the 5th Convocation. Dahil mayaman ang pamilyang pinagmulan, nag-aral si Quandic sa magagandang eskwelahan sa Kazakhstan. Nag-aral ito sa Kazakh's Academy of Management, saka ipinagpatuloy ang pag-aaral sa Taraz University. Naging recipient din ito ng Presidential Scholarship Program at nakapag-aral sa George Washington University sa US. Sa edad na 26, natapos nito ang kanyang PhD thesis sa Economic Sciences. Taong 2000 naman, sinimulan nito ang kanyang karera bilang manager sa Development Bank of Kazakhs. Nag-intern din ito sa Minister of Economy at saka humawak ng mga senior positions sa malalaking kumpanya ng ilang taon bago bumalik sa ministry. Taong 2016, nasungkit ni Quandic ang posisyon at siyang naging head ng Ministry of Economy at siyang naging pinakabatang high-ranking official ng bansa. Nagkaroon na ito ng 2 marriages bago pa man niya nakilala si Sultanat. Una ay noong 1999 nang estudyante pa lamang si Quandic. Pinakasalan nito ang kanyang nobyang si Aigarim Raimbakova. Taong 2000, ipinanganak ni Aigarim ang kanilang panganay at nag-iisang anak na si Al-Eskander Valikan. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Taong 2004, nag-file ng divorce si Aigarim. Lumipas naman ang 2 taon, taong 2006. Habang nagsisilbi bilang advisor of the Minister of Economy and Budget Planning, pinakasalan ni Quandic ang babaeng si Nazim Kakarman. Nagsama sila ng 14 na taon at nagkaroon ng 3 anak. Ngunit katulad ng nauna, taong 2020, nag-file ng divorce si Nazim. Taong 2018, habang magkasama pa sila ni Quandic, 8 buwan matapos umupo sa posisyon sa gobyerno, nasangkot ito sa isang corruption case habang nagsisilbing Minister of National Economy ng bansa. Napatalsik ito sa pwesto at nakasuhan at nabigyan ng parusang 10 taon na pagkakakulong. Ngunit dahil sa koneksyon at pera, makalipas lamang ang 1 taon, nakalaya ito under parole. Humingi ito ng paumanhin sa head of the state na si Nur Sultan Nazarbayev at dahil doon ay nabigyan ito ng pardon. Taong 2022, isang kaibigan ni Quandic ang nagpakita sa kanya ng social media page ni Sultanat. Iminungkahi ng kaibigang ito na magpapasa ito ng kapalaran sa dalaga. Napansin ni Quandic na mukhang reputable ang astrologer. Marami na din itong mga followers sa social media at hindi rin nakalampas sa paningin nito ang kagandahan ng dalaga. Nagkaroon ito ng interes kay Sultanat kaya't nag-message ito sa social media upang magpabook ng consultation. Nabasa ni Sultanat ang message ni Quandic na agad naman itong tinanggihan. Nag-reply ito sa binata at sinabing babae lamang ang kanyang mga kliyente. Ngunit hindi natinag si Quandic. Mas lalo pang lumago ang interes nito sa dalaga. Simula noon, halos araw-araw na itong nagme-message sa astrologer. Palagi siya nitong pinupuri at sinasabing highly recommended siya ng kanyang mga kliyente. Wala siyang ibang gustong bumasa ng kanyang kapalaran kundi ang magandang binibini. Ngunit hindi pa rin nagpadala sa mga matatamis na papuri si Sultanat. She turned down the man. In fact, medyo hindi na siya komportable dahil feeling niya ay obsessed na ito sa kanya. Hindi naman nagpaawat si Quandic at inalam nito lahat ng tungkol sa dalaga. Kung saan ito nakatira, saan ito nag-aral,
Sino ang mga kaibigan nito at madalas nakasama, saan ito malimit na magpunta at ano ang mga hobbies ni Sultanat. Makalipas ang ilang buwan ng panunuyo, pumayag na din si Sultanat na makipagkita kay Quandek para sa isang business meeting. Sa unang pagkikita, ginawa ni Quandek lahat upang magustuhan siya ng dalaga. Nagsuot ito ng magandang damit, nagsuot ng pinakamahal niyang pabango, naging magalang at naging napaka-gentleman sa harap ni Sultanat. Habang nangyayari ang lahat ng pagsusuyuan, umamin si Sultanat sa kanyang kuya na hindi niya masyadong gusto si Quandek. Hindi siya masyadong attracted dito dahil masyadong malayo ang agwat ng kanilang edad. 44 years old na si Quandek na mga panahong iyon habang si Sultanat naman ay 31 years old pa lamang. Base din sa predictions niya ay hindi sila compatible sa isa't isa. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Sultanat ang pakikipagkita kay Quandek. Noong una ay naging maayos ang lahat. Malimit itong magpunta sa bahay ni Sultanat at naging malapit na rin sa kanyang mga magulang. Hindi rin masyadong boto ang mga magulang ng dalaga kay Quandek dahil 2 beses na itong kinasal at nasangkot pa nga sa isang corruption case. Ngunit ayaw nilang panghimasukan ang buhay ni Sultanat dahil nasa tama naman na itong edad. Ang goal ni Quandek ng puntong iyon ay mapakasalan at maging asawa si Sultanat. Ngunit alam nitong dadaan siya sa butas ng karayom bago niya mapapayag ang mga magulang ng kanyang nobya. Kaya't dumiretso ito sa lola ni Sultanat na siyang pinakamatandang miyembro ng pamilya. Kinuha nito ang loob ng matanda na labis namang ikinatuwa ni Sultanat. Lumipas ang ilang buwan, nakita na lamang ni Aitbek sa isang social media post ng kanyang kapatid na tinanggap na nito ang alok ni Quandek na kasal. December 2022, natuloy na nga ang nasabing kasalan. Naganap ang civil wedding ng dalawa sa isang popular na establishmento sa Astana na siyang kapitolyo ng Kazakhstan. Naging napakagarbo ng selebrasyon at imbitado ang mga malalapit at malalaking pangalan sa bansang iyon. Matapos ang kasalan, nagbago ang pananaw ni Sultanat sa kanyang mister. Para sa kanya, si Quandek na ang lalaking makakasama niya habang buhay. Poprotektahan niya ito sa mga taong walang tiwala sa kanya at gagawin niya ang lahat upang maging maayos ang kanilang pagsasama. Sa harap ng mga tao, larawan ng isang perfect couple sina Sultanat at Quandek at iyon din ang gustong paniwalaan ni Sultanat. Marami ang natuwa at nainggit sa pagpapakasal nilang dalawa. Sa harap ng mga tao, ipinakita ni Quandek kung gaano nito kamahal ang kanyang misis. Ngunit ang mala fairy tale na buhay na ito ay hindi rin nagtagal. Matapos ang kasalan, lumipat ang mag-asawa sa bahay ng mga magulang ni Quandek. Tumira sila sa second floor habang ang mga magulang naman ni Quandek ang umuko pa sa first floor. Walang naging problema sa mga in-laws ni Sultanat. Naging napakabait ng ina ni Quandek na si Almira sa kanya. Palagi siya nitong binibilhan ng mga regalo at hindi rin pinapagawa ng mga kahit na anong gawaing bahay. Marahil alam nito na hindi magtatagal ay lalabas rin ang tunay na kulay ng kanyang anak. At makalipas lamang ang ilang linggo ay lumabas na nga ang totoong pagkatao ni Quandek. Kalkulado ang lahat ng galaw ni Sultanat. Binawalan din siya ni Quandek na imbitahan ang kahit na sinong kapamilya o kaibigan sa kanilang bahay. Sa tuwing magtatangka siyang papuntahin ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay ay palagi itong nagagalit at malimit ay nauuwi sa sakitan. Noong una ay walang nakakaalam ng pinagdadaanan ni Sultanat, ngunit hindi naglaon ay nasaksihan mismo ng kapatid niyang si Aitbek ang totoong sitwasyon ng kanyang kapatid. New Year's Eve papasok ng taong 2023, binisita ni Aitbek si Sultanat sa kanilang bahay. Naroroon ang lahat ng kapamilya at ilang mga kamag-anak ni Quandek. Nakaupo na ang lahat sa harap ng malaking hapag na puno ng pagkain nang magsimulang mag-abutan ng regalo ang magkakapamilya. Ngunit hindi iyon na paghandaan ni Sultanat. Iyon ang unang taon niya kasama ang pamilya ng kanyang asawa kaya't hindi niya alam na mayroong ganoong tradisyon sa pamilya. Wala itong maiabot na regalo, kaya't dali-dali itong pumasok sa kanilang kwarto at kumuha ng isang mamahaling pabango na regalo din sa kanya ni Quandek. Inabot niya ang pabango sa pinsan ng kanyang asawa na hindi naman ito nagustuhan.
Tumayo ito mula sa hapag, dinuro at pinagmumura si Sultanat sa harap ng mga bisita. Sa sobrang galit, itinaob din nito ang lamesa na puno ng pagkain. At dahil sa pangyayaring iyon, malungkot na sinalubong ni Sultanat ang bagong taon. Umalis na rin ang mga bisita dahil sa pagwawala ni Kwandek. Nang mga puntong iyon, hindi alam ni Aitbek kung paano niya tutulungan ang kanyang kapatid. Lumipas naman ang ilang araw, muling nag-reach out si Aitbek sa kanyang kapatid upang kamustahin ito. Dito na umamin ang kanyang kapatid at sinabing napakalaki ng ipinagbago ni Kwandek. Palagi itong galit sa kanya at hindi niya alam kung anong pinanggagalingan nito. Dito na sinuhestyon ng kapatid na hindi pa huli ang lahat. Maaari itong umuwi sa kanilang bahay anytime at kung nahihirapan na siya ay pwedeng-pwede niyang iwanan ang kanyang asawa. Hindi naman ito pinakinggan ni Sultanat at sinabing magiging maayos din ang lahat. Ilang buwan pa ang lumipas, nagpadala naman ng picture si Sultanat sa kanyang kuya at sinabing huwag buburahin sa kanyang cellphone ang larawan. Sa larawang iyon, makikitang panay pasa ang mukha nito na para itong nabubugbog. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang kapatid upang malaman ang kalagayan nito, ngunit hindi ito sumasagot. Dito na nagdesisyon si Aitbek na makialam. Tinawagan niya si Kwandek at sinabing kailangan nilang magkita. Ngunit hindi rin nakakuha ng matinong sagot si Aitbek mula sa kanyang brother-in-law. Sa halip, nagalit ito at sinabing wala itong karapatan na manghimasok sa buhay nilang mag-asawa. Sa loob ng ilang buwang pagsasama, 3 beses na tinangkang makipaghiwalay ni Sultanat. Ngunit sa tuwing lalayo siya ay may puwersang humihila sa kanya pabalik. Paulit-ulit siyang nahihikayat ni Kwandek na bumalik. Ang unang beses nga ay nagpunta si Sultanat sa isang country apartment na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Nagpunta siya doon upang magpakalma at mag-isip, ngunit ilang araw lamang ay sinundo na siya ni Kwandek. Hindi makahindi si Sultanat kaya't sumama itong muli sa asawa pabalik sa kanilang bahay. Akala ni Sultanat ay magiging maayos na ang lahat. Binilhan siya nito ng mga alahas, mga regalo, mamahaling damit at mga bags. Nagbakasyon pa nga sila sa Maldives kasama ang ilang mga kaibigan, ngunit ilang linggo lang ang lumipas ay bumalik muli ang masamang pagtrato nito sa kanya. Makikita din sa mga larawan nila sa bakasyon na may mga pasa pa rin ito, indikasyon na patuloy ang pananakit ni Kwandek sa kanya. Hindi pa pala tapos ang dilubyo. Ayon naman kay Aitbek, wala silang narinig na reklamo mula kay Sultanat simula nang bumalik ito sa poder ni Kwandek. Ngunit hindi maikakaila na nagbago ang appearance ng kanyang kapatid. Bumaba ang timbang nito at hindi na rin masyadong palapos sa social media. Mga larawan lamang nila ni Kwandek ang ipinopost nito na palaging may caption na I am the luckiest girl. Hindi na rin ito nagsusuot ng mga revealing na damit na parang may itinatago ito sa ilalim ng kanyang damit. Mga pasa at sugat na dulot ng pananakit sa kanya ng kanyang asawa. Tinigilan na rin ito ang pagtanggap ng mga appointment mula sa kanyang mga kliyente. Ginawa iyon ni Sultanat dahil ayaw di umano ni Kwandek ng kaagaw sa atensyon. Hindi rin ito proud sa kanyang ginagawa at walang punto na magtrabaho pa siya dahil kayang-kaya siyang buhayin nito. Kinontrol din nito lahat ng kanyang galaw, maging ang mga taong kinakausap niya. Pinagbawalan siya nitong makipagkita sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak, maging makipag-usap sa kanyang kapatid at mga magulang. Sa puntong ito, humingi na rin ng tulong si Sultanat sa isang family psychologist upang maisalba ang kanilang marriage. Pumayag naman si Kwandek sa kondisyon na magpapatingin sila sa kanyang mismong psychiatrist. Pumayag si Sultanat, ngunit hindi rin iyon nakatulong dahil walang ginawa ang psychiatrist na ito kundi sisihin si Sultanat. Siya di umano ang rason at siya ang may kasalanan kung bakit nagkakagulo silang mag-asawa, na parang binabayaran ito mismo ng kanyang asawa upang ipahiya siya at wasakin ang kanyang self-confidence. Summer ng 2023, muling nagtangka si Sultanat na iwanan ang kanyang asawa. Umuwi ito sa bahay ng kanyang mga magulang, ngunit makalipas lamang ang 1 linggo ay sinundo na siya doon ni Kwandek. Nakiusap ito sa kanya, maging sa kanyang mga magulang at humiling na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon.
Nangako ito na magbabago at hindi na muling mananakit pa. At katulad ng ibang palabas, muli pumayag at sumama ulit pabalik si Sultanat sa kanilang bahay. October 2023, muling iniwanan ni Sultanat si Kwandek, and this time hindi na siya bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Tinulungan siya ng kanyang kapatid na makahanap ng apartment na pansamantala niyang matutuluyan. Kailangan niya ng panahong mag-isa upang pag-isipan kung paano niya maibabalik ang dati niyang buhay. Ngunit parang isang sirang plaka, makalipas lamang ang 10 araw, muling bumalik si Sultanat kay Kwandek. Dito na rin nagpakasal ang dalawa sa moske sang-ayon sa tradisyon ng mga Muslim na tinatawag na nikah. November 5, 2023, inimbita ni Sultanat ang buong pamilya sa Bao Restaurant upang i-celebrate ang kanilang pangalawang pagpapakasal. Inimbita din ni Sultanat ang ilan sa kanyang malalapit na kaibigan. Ang Bao Restaurant na ito ay pagmamay-ari ng pinsan ni Kwandek na si Bakitchan Baichanov. Naging napaka-memorable ng selebrasyong iyon dahil naroon lahat ng kapamilya at kaibigan ni Sultanat. Pinaliguan siya ng halik ni Kwandek sa harap ng mga bisita. Ipinakita nito sa mga tao kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. Parang isang utu-uto, muli napapaniwala siya ni Kwandek na magiging maayos na ang lahat. Ngunit ang gabing iyon pala ang huling beses na makikita nilang masaya si Sultanat. November 9, 2023, kakauwi pa lamang ni Aitbek sa bahay galing sa trabaho. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan. Humahangos ito at parang punong-puno ng pag-aalala. Tinatanong nito kung totoo ang nabasa nitong balita sa social media. Hindi maintindihan ni Aitbek kung anong nangyayari kaya't hiningi niya ang link ng balita. Dito na nabasa ni Aitbek ang balita na wala na ang kanyang kapatid. Ayon sa article na iyon, napatay ng dating Minister of Economy ang kanyang asawa. Gulong-gulo ang isip ni Aitbek at hindi nito maintindihan ang kanyang nababasa. Katext niya pa ang kanyang kapatid isang araw ang nakakalipas. Bakit ang sabi sa balita ay wala na ito? Walang inaksayang panahon si Aitbek. Dali-dali itong tumulak papunta sa bahay ni Sultanat. Kumatok ito ng pinto ngunit walang sumasagot. Wala din doon ang kanyang brother-in-law. Mula sa bahay, pumunta si Aitbek sa Bao Restaurant kung saan huling nakita si Sultanat. Habang nasa daan, nakatanggap na rin siya ng tawag mula sa kanyang mga magulang. Takot na takot ang mga ito at nananalangin na sana'y hindi totoo ang balita. Wala namang maisagot si Aitbek at pinangako sa kanyang mga magulang na hahanapin niya at iuuwi sa kanilang bahay si Sultanat. Pagdating ni Aitbek sa restaurant ay binulaga siya ng napakaraming pulis. Isa-isang nakiramay ang mga taong nadudoon dahil na-recognize nila na kapatid siya ng pumanaw. Parang umiikot ang paningin ni Aitbek ng mga panahong iyon, parang isang bangungot. Nasaan ang kanyang kapatid? Nagkakamali ang mga ito dahil alam niyang buhay pa si Sultanat. Ngunit sa kasamaang palad, totoo nga ang nabasa niya sa balita. Wala na ang kanyang mahal na kapatid na si Sultanat. Ayon sa mga pulis, sa restaurant na iyon binawian ng buhay ang kanyang kapatid. Hindi na ito naitakbo pa sa ospital dahil mabilis di umano ang mga pangyayari. Bago pa man dumating si Aitbek sa restaurant ay nahuli na ng mga pulis si Kwandek. Ito ang naging prime suspect sa pagkakapaslang sa kanyang asawa. Ayon sa interview, mariing pinabulaan ni Kwandek na siya ang pumaslang sa kanyang asawa. Isa di umano iyong aksidente and in fact, siya pa ang tumulong kay Sultanat. Dinala din sa kustodiya ng pulis ang pinsan nitong si Bakitchan Baichanov para sa ilang mga katanungan dahil suspetsa ng mga pulis ay may kinalaman din ito sa pagkamatay ni Sultanat. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, nalaman nila na noong November 8, nagpunta ang mag-asawa sa concert ni Dima Bilan na isang sikat na mga awit sa Kazakhstan kasama ang ilang mga kaibigan. Habang nasa concert, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa.
Hindi naman maintindihan ng mga kasama nila ang pinag-ugatan ng pagtatalo dahil napakaraming tao noon at malakas ang musika. Maya-maya pa ay umalis na ang dalawa sa concert at tumulak papunta sa Bao Restaurant. Pumasok si Kwandek sa isang VIP cabin at doon ipinagpatuloy ang pakikipag-away kay Sultanat. Base sa CCTV footage, kumuha si Kwandek ng alak mula sa bar at saka pumasok sa cabin. Habang umiinom, makikita sa video na patuloy ang pagtatalo ng dalawa. Dito na sinabi ni Sultanat na iiwanan niya si Kwandek na hindi naman ito nagustuhan. Galit na galit ito at kitang-kita sa video kung paano nito hinila, sinakal at sinampal ang kanyang asawa. Dahil sa awa sa sarili, tinawagan nito ang kanyang kapatid upang sabihing makikitulog ito sa kanyang apartment. Makikita sa footage na halos 15 minutos na nagtatalo ang dalawa. Makikita din sa video kung paanong sinikap ni Sultanat na maging kalmado, palagi itong malayo kay Kwandek, ngunit palagi rin siyang hinihilang palapit ni Kwandek. May isang footage din kung saan makikita na tinangka ni Sultanat na tumakbo at magtago sa banyo ng restaurant, ngunit hindi tumigil ang kanyang asawa. Sinipa nito ang pinto ng banyo at nang mabuksan ang pinto, muli nitong sinakal, sinampal, inuntog sa pader si Sultanat. Nagsisisigaw din ito at sinabing pag-aari niya si Sultanat at lahat ng meron ito ay siya ang namuhunan, na tila nabili na nito ang buong pagkatao ng kanyang asawa. Ayon naman sa pahayag ni Kwandek, nagalit di umano si Sultanat sa kanya kaya't nagwala ito sa loob ng restaurant. Dahil sa galit, hinubad nito ang kanyang damit, pati na rin ang kanyang mga alahas at saka ifinlush sa toilet. Ayon naman sa mga witness, si Kwandek ang pumilit dito na maghubad para ipahiya ito dahil lahat ng damit at alahas na suot nito ng gabing iyon ay siya ang bumili. Galit na galit si Kwandek nang i-flush ni Sultanat ang mamahaling alahas na ginto na suot nito kaya't ilang ulit nitong sinuntok ang asawa sa muka. Dahil sa lakas ng impact, tumama pa ang ulo ni Sultanat sa toilet bowl. Muli iginiit ni Kwandek na wala siyang ginawang masama dahil si Sultanat di umano ang unang nagwala sa restaurant. Hindi di umano siya nag-drive pa uwi dahil nakainom siya at hindi rin siya tumawag ng taxi dahil ng puntong iyon ay lasing na lasing ang kanyang asawa at wala na rin itong saplot. May isang footage pa na makikita na palabas na sana ng exit ang dalawa. Napatigil si Sultanat sa isang salamin at doon ay nakita nito ang mga pasa niya sa muka. Dito na itinulak ni Kwandek si Sultanat sa exit at doon ay nagpatuloy ng ilang oras ang pangbubugbog nito sa kanyang asawa. Suntok, sipa, sa bunot, kahit saan tamaan, sa muka, sa likod, sa ulo. Bandang alas 7 ng umaga, makikita naman sa CCTV na hinilan nito si Sultanat sa ulo pabalik ng cabin at ng puntong ito, pinaniniwalaan na pumanaw na si Sultanat. Base sa testimonya ni Kwandek, lasing na lasing si Sultanat kaya't paulit-ulit itong bumagsak sa sahig. Sa tuwing babagsak ito ay tumatama ang katawan at ulo nito sa toilet bowl, sa tiles at sa mga furniture sa loob ng restaurant. Nang kumalma di umano si Sultanat ay humiga ito sa sofa kung saan ito nakatulog. Pinuntahan niya pa ang kanyang asawa at nakita niya na may pasa ito sa muka. Hindi di umano siya tumawag ng ambulansya dahil hubad nga ito at sa halip ay tumawag ito ng manghuhula upang malaman kung buhay pa si Sultanat. Ayon naman sa manghuhula, lasing lamang di umano ang kanyang asawa at magiging maayos din ang lahat kapag nahimasmasan na ito. Hindi na niya di umano hinawakan si Sultanat at idinagdag pa na narinig niya pa itong naghihilik kaya alam niya na buhay pa ang kanyang asawa. Ngunit ayon sa mga doktor na sumuri sa katawan ni Sultanat, maaaring ang hilik na narinig ni Kwandek ay paghihingalo ng kanyang asawa. Ilang minuto ang lumipas, napansin ni Kwandek na hindi na nga ito humihinga kaya't dito na niya tinawagan ang kanyang pinsan na siyang may-ari ng restaurant. Pinauwi nilang lahat ang mga empleyado, pinaalis ang mga guest na naroroon at saka isinirado ang restaurant. Dito na dinilit ng magpinsan ang mga footages. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil na-retrieve ng mga otoridad ang mga videos.
Ayon naman sa testimonya ng pinsan ni Kwandek, pumayag siya sa hiling ng pinsan na i-delete ang mga videos dahil ang sabi nito ay lasing lamang si Sultanat at nakatulog sa sofa. Para maiwasan na mapahiya sa mga tao, pumayag siyang i-delete ang mga videos ng gabing iyon. Wala di umano siyang kaalam-alam na hindi na ito humihinga nang dumating siya sa restaurant. Gabi na ng sumunod na araw, nagdesisyon ang dalawa na tumawag ng ambulansya. Nang puntong iyon, matigas na ang katawan ni Sultanat. Tinangka din nila di umano na i-resuscitate si Sultanat ngunit hindi na nila ito na-revive. Isinailalim naman sa autopsy ang mga labi ng astrologer at ayon sa forensic team, noon lamang sila nakakita ng ganoon kalalang kaso ng pang-aabuso. Punong-puno ng pasa at mga sugat ang katawan ni Sultanat. Karamihan ng mga sugat nito ay sariwa pa, kumpirmasyon na nangyari ang pagbubugbog 6 hanggang 8 oras bago ito mawalan ng hininga. Nagsimula ang jury trial ilang buwan pa lamang ang nakakalipas, March 2024. Maliwanag sa korte na hindi magiging madali ang kasong ito. Ipinilit ng pamilya ni Sultanat na magkaroon ng jury and open trial. Nais nilang magkaroon ng press sa loob upang mapanood ng buong mundo kung paano i-handle ng korte ang kaso ng kanilang mahal na anak. Ito ang tanging paraan upang mabigyan nila ng hustisya ang pagkawala ni Sultanat. Mayaman ang pamilya ni Kwandek at maaari nitong gamitin ang kanyang pera at koneksyon upang i-pressure ang korte at ang mga witness. Kapag may press sa loob at televised ang lahat ay walang pwedeng makialam at magiging maingat ang lahat sa pag-handle ng kaso. Dahil dati nang nakasuhan ng serious offense, maaari itong makakuha ng habang buhay na pagkakakulong dahil isa na namang serious crime ang kanyang nakasangkutan. Ngunit sa jury trial, maaari lamang siyang mabigyan ng habang buhay na pagkakakulong kung magiging unanimous ang desisyon ng jury. Ayon sa kampo ni Kwandek, imposible iyong mangyari kaya't pumayag sila sa open and jury trial. Sa trial naman, iginiit ni Kwandek, paulit-ulit na wala siyang kasalanan, na inosente siya at nangyari ang lahat dahil sa aksidente. Ayon sa kanya, si Sultanat ang nagsimula ng lahat. Minaliit di umano siya nito, sinigawan, sinaktan at dahil tao lamang siya ay wala siyang nagawa kundi lumaban. Ngunit taliwas ito sa CCTV footage na nakuha ng mga otoridad. Noong una, pang-aabuso sa babae lamang ang kasong isinampa ng korte laban kay Kwandek. At sa kasamaang palad, sa Kazakhstan, isa lamang itong minor case at hindi nararapat na patawan ng serious punishment. Ngunit hindi pumayag ang pamilya ni Sultanat. Nagsalita ang ina nito sa korte at sinabing hindi man lamang sila nakapagpaalam ng maayos kay Sultanat dahil hindi na mabuksan ang ataol nito sa tindi ng mga sugat at pasa. Nanawagan ang pamilya ni Sultanat ng hustisya na hindi naman binaliwala ng korte. Parehas din ang hinaing ng buong bansa at nanawagan sa gobyerno na baguhin ang batas para sa kapakanan ng mga kababaihan sa Kazakhstan. Matapos ang lahat, May 13, 2024, napatunayan sa korte na si Kwandek Baishanov ay guilty sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Pang-aabuso, pangbubugbog at pagpaslang sa kanyang asawang si Sultanat Nukinova. Nabigyan ito ng parusang pagkakakulong ng 20 years sa pagpaslang kay Sultanat at karagdagang 4 na taon para naman sa pambubugbog at pang-aabuso sa kanyang asawa. Si Bakichan Baishanov naman ay napatawa ng 4 na taong pagkakakulong dahil sa pakikipagsabuatan nito sa kanyang pinsan na itago ang krimen at i-delete ang mga CCTV footages. Para sa mga magulang ni Sultanat, masyadong mababa ang parusa. They want life sentence for Kwandek. Ngunit para kay Aitbek, ang 24 years na parusa para sa 44 years old na si Kwandek is practically a life sentence for him. Ibig sabihin, 68 years old na ito bago ito makalaya. Dahil sa pagkamatay ni Sultanat, inaprubahan ng gobyerno ang panawagan na nagbabago sa batas na sumasakop sa pang-aabuso sa kababaihan sa Kazakhstan.
Naglatag ang gobyerno ng mas mahigpit na kaparusahan sa mga taong masasangkot sa ganitong klaseng krimen. Isinama na sa criminal penalty ang pambubugbog at intentional infliction of bodily harm sa mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, tulad ng mga kababaihan at mga bata. Inatasan din ng gobyerno ang pulisya na mangolekta ng ebidensya, di tulad ng dating batas na ang biktima ang may responsibilidad na mangalap ng ebidensya ng pang-aabuso. Kabilang na dito ang mga posts at mga larawang na i-post sa social media. Hindi na rin papayagan ang option of seeking reconciliation sa mga taong involved bilang parte ng resolusyon upang maiwasan ang paulit-ulit na kaso ng pang-aabuso. Marami pang mga pagbabago ang umikot sa batas na ito sa Kazakhstan, ngunit ayon sa marami ay kulang pa din ang mga pagbabagong ito. Ngunit para naman sa ilan, kulang pero magandang simula patungo sa pagbabago. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!